Kabanata 840, Magical Beast Dried Corpse. Kasunod ng daloy ng panahon, patuloy na tumaas ang kapaligiran sa loob ng auction ground. Ang mga item sa auction na lumitaw sa sandaling ito ay maaaring ituring na isang mataas na grado na mga item. Ang presyo ng auction ay karaniwang mataas sa isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay gumagamit lamang ng kaisipan ng panonood ng palabas sa sandaling ito habang sinusunod nila ang auction na ito. Gayunpaman, ang masaksihan ang ilang malalaking paksayon na nakikipaglaban sa ilang kayamanan hanggang sa namula ang kanilang mga mukha at naninigas ang kanilang mga leeg, naging sulit ang paglalakbay na ito. Si Xiao Yan ay bihirang magbid pagkatapos magbid para sa E6 Joint Body Flow ang ruler. Paminsan-minsan, nagbigay siya ng ilang mga bid dahil gusto niya ang ilang mas bihirang sangkap na panggamot. Kahit na mahal ang kanilang mga presyo, nanalo sila sa mga tuntunin ng hindi pagkakaroon ng masyadong maraming mga kakumpetensya. Sa makatuwid, sa oras na ginugol niya ang lahat ng 3 milyong gintong barya sa kanyang bulsa, medyo hindi pangkaraniwang bihirang mga espiritual na gamot ang dam-apo sa kanyang kamay. Habang sunod-sunod na inilalagay sa auction table ang ilang mga bagay na na-auction na naging sanhi ng pagkasilaw ng isa. Maging si Xiao Yan ay hindi maiwasang magulat sa mayamang stockpile na ito ng Black Emperor Sect. Sa panahon ng auction, ang ilan sa mga bagay na na-auction ay mga bagay na naging dahilan upang makaramdam siya ng pananibik. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi siya naglabas ng isang bid. Sa orihinal, ang pinakamalaking pag-asa ni Xiao Yan ay ang makahanap ng monster core ng rank 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast sa auction na ito. Sa kasalukuyan, ang distansya ng mga kondisyon para sa Little Fairy Doctor upang makontrol ang kaawa-awang lason na katawan, ay palapit na. Hanggat maaari nilang makuha ang Bodhisattva Body Transformation Saliva, ang natitira na lang ay ang Tier 7 Monster Core. Kung mahahanap ito ni Xiao Yan sa auction na ito, natural na makakatipid siya ng oras at pagsisikap na kailangan para hanapin ito. Nakaisip si Xiao Yan ng magandang larawan ngunit hindi sinunod ng langit ang kanyang naisin. Ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast ay isang pag-iral ng isang misteryosong hayop mula sa sinaunang panahon, lalo na ang isa na nasa rank 7. Sa ranggo na ito, ang katalinuhan ng Magical Beast ay hindi na mas mahina kaysa sa isang tao. Bukod pa rito, maaari nitong ibahin ang anyo ng katawan nito at halos kapareho ng tao. Paano magiging napakadaling makuha ang Monster Core mula sa isang Magical Beast na may ganoong ranggo? Kaya naman, napabuntong hininga na lamang si Xiao Yan habang ang auction na ito ay unti-unting lumalapit sa dulo nito nang hindi niya nakikita ang bagay na kailangan niya tulad ng inaasahan niya. Hindi na kailangang mag-alala, may balita kahit ang Bodhisattva Body Transformation Saliva, na pinakamahirap hanapin. Kahit papaano ay may nakikilalang pangalan ang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Ang Little Fairy Doctor sa kanyang tabi ay mahinang bumulong sa kanya pagkatapos marinig ang mahinang buntong hininga ni Xiao Yan. Natural na alam niya na ang una ay umaasa na makuha ang parehong mga item na kailangan upang makontrol ang kaba-aba na katawan ng lason, mula sa auction na ito. Ngumiti ng mapait si Xiao Yan at tumango. Kaya lang niyang ikalat ang pag-asa sa loob ng kanyang puso. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa entablado ng auction. Sa sandaling ito, ang auction ay unti-unting lumalapit sa dulo nito. Sa makatuwid, ang mga na-auction na item na lumitaw sa sandaling ito ay halos mabibigat na item. Halimbawa, ang item na kasalukuyang isino-auction ay isang scroll na pinangalanang Dark Shadow Skill. Isa itong D-Class Middle Level Darkness Affinity Chi Method. Mga ad ng Pub Future ang halaga ng naturang Chi Methods ay karaniwang mas malaki kaysa sa Dao Skills ng isang katulad na klase. Halimbawa, ang presyo ng Dark Shadow Skill na scroll na ito ay tumaas na ng ilang malalaking paksayon hanggang sa mataas na 8 milyon. Sa hitsura ng momentum, wala talagang balak na huminto. Dahil sa aktwal na halaga ng ganitong uri ng D-Class Chi Method, ang naturang presyo ay hindi itinuturing na kakaiba. Noon, ang presyo ng Xiao Yan's D-Class Low-Level Agility Dao Skill, ang 3,000 Lightning Movement, ay nasa paligid din ng halagang ito. Kung titingnan ito mula sa parang ito, si Xiao Yan ay maaaring ituring na nakakuha ng deal sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuha ng E6 Joint Body Flow ang ruler, sa halagang 3,100,000. Kung hindi dahil sa kanyang katayuan at ang pamamaraan ng ruler ay hindi karaniwan,
Ang pagkuha nito sa halagang 3 milyon ay walang alinlangan na isang panaginip lamang. Si Xiaoyan ay walang gaanong interes sa tinatawag na Dark Shadow skill na ito. Nagpraktis siya ng Flame Mantra, at imposibleng lumipat siya sa ibang chi methods. Gayunpaman, ang klase ng huli ay nagdulot sa kanya ng ilang pagnanasa. Kapag ang kanyang Flame Mantra ay umabot sa klase na ito, tiyak na tataas ang lakas ni Xiaoyan. Gayunpaman, kailangan niyang lunukin ang Heavenly Flames kung gusto niyang mag-evolve ang Flame Mantra. Ang ganitong uri ng malupit na kalagayan ay naging sanhi ng pakiramdam ni Xiaoyan na medyo walang magawa. Sa pag-alala sa Heavenly Flame, muling naalala ni Xiaoyan ang 3 sinaunang mga fragment ng mapa na tahimik na nakaimbak sa kanyang storage ring. Wala pa rin siyang kahit kaunting clue tungkol sa huling fragment ng mapa. Higit pa rito, hindi siya kasing swerte gaya noong huling beses na nakakita siya ng isa sa isang auction. Mukhang dahan-dahan lang. Pagdating ng oras, tatanungin ko si First Elder Su Chen. Siya ay lubos na nakaranas at may kaalaman. Posibleng magkaroon siya ng ilang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng ilang Heavenly Flames sa kontinente. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Hindi talaga siya sanay na wala si Yao Lao sa tabi niya. Bagamat hindi na niya kailangan panghiramin ang lakas ni Yao Lao dahil sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang mahusay na kaalaman ni Yao Lao ay isang bagay na hindi maihahambing ni Xiaoyan. Ang kontinente ng Daoqi ay walang katulad na laki. Maraming sikreto ang nakatago sa loob nito. Si Xiaoyan ay maaaring kasalukuyang isang dalubhasa na si Dao Huang. Ngunit ang mga rehiyon na kanyang nilaibat ay kasama lamang ang Jiama Empire at ang Black Corner Region. Gayunpaman, ang dalawang lugar na ito ay medyo maliit kung ihahambing sa kontinente ng Daoqi sa kabuuan. Marahil, oras na para umalis sa rehiyong ito, mahinang bumantong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso. Dahan-daang humigpit ang kamao niya. Ang pananaw ng malakas ay hindi maaaring limitado sa anumang bagay. Ang kontinente ng Daoqi ay ang tunay na yugto. Kung gusto niyang makakuha ng lakas na talagang makakalaban sa misteryosong Hall of Souls, magagawa lang niya ito sa pamamagitan ng pagtawid sa kontinente ng Daoqi. Isang mainit na apoy ang tahimik na nag-aapoy sa puso ni Xiaoyan nang lumitaw ang ideyang ito. Ang paggala sa kontinente ay naging pag-asa niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, ito na siguro ang oras para pumunta at tuparin ito. Siyempre, bago iyon, kailangan pa niyang ayusin ang mga problema sa lugar na ito. 9,700,000. Isang malakas na sigaw mula sa yugto ng auction ang gumising kay Xiaoyan mula sa kanyang emosyonal na isipan. Itinaas niya ang kanyang ulo at nalaman na ang Dark Shadow skill ay matagumpay na nabili ng isang tao sa mataas na presyo na 9,700,000. Ang sorpresa ay sumilay sa puso ni Xiaoyan sa presyong ito. Malamang na ang nakapaglabas ng ganoon kalaking halaga ay hindi isang ordinaryong tao. Dumausdos ang tingin ni Xiaoyan sa lugar kung saan nagmula ang bid na ito habang ang kanyang puso ay nag-iisip sa ganitong paraan. Nakikita na lamang niya ang isang matandang agila na may kulay abong ilong na dahan-daang nakaupo. Mga ad ng Pub Future bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan ang matandang lalaking may ilong na may kulay abong agila. Bumungad sa kanyang puso ang pagkagulat. Ito ay dahil natuklasan niya na ang matandang ito ay isa talaga sa dalawang malabong aura na naramdaman ng kanyang spiritual perception kanina. I wonder kung saang faction siya kabilang. Sa palagay ko dapat ay sumama rin siya kasama ang Bodhisattva Body Transformation Saliva bilang kanyang layunin. Ang matandang may ilong na agila sa malayong upuan ng VIP ay tila mahinang nakaramdam ng isang titig na binaril. Ang kanyang ulo ay agad na napalingon at ang kanyang kulot na matandang mukha ay nagpakita ng isang malabong ngiti nang makita niya na ang taong pumutok sa kanyang tingin ay talagang si Xiaoyan. Na ang buong katawan ay nakabalot sa isang itim na damit. Bahagyang tumango siya kay Xiaoyan at sa Little Fairy Doctor sa kanyang tabi bago tumalikod. What sharp senses! Nagulat ang puso ni Xiaoyan nang lumingon ang matandang may ilong na agila para mag-imbestiga. Lalong nagdilim ang pagiging solemne ng kanyang mga mata. Kung ang taong ito ay hindi isang elite na si Dao Zhang, tiyak na nagtataglay siya ng ilang espesyal na natatanging kasanayan. Kung hindi ito magiging dahilan upang makaramdam siya ng ganoong mahinang takot. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang tingin. Ang pag-iingat sa kanyang puso ay naging mas siksik.
Napakaraming eksperto na may interes sa Bodhisattva body transformation si Lives sa pagkakataong ito. Magiging isang mahirap na gawain para sa kanya na matagumpay na agawin ito mula sa lahat ng mga ekspertong ito. Hihi. Medyo kakaiba yung item na susunod na isusubasta. Gayunpaman, ito ay dapat magkaroon ng lubos na mahusay na atraksyon sa ilang mga tao na may ilang mga pangangailangan. Ang maputing buhok na nasa auction stage ay nagpunas ng pawis sa kanyang noo at agad na ikinaway ang kanyang kamay na nakangiti. Unti-unting nahati ang lupa sa likod niya. 10 matipunong lalaki ang may dalang napakalaking bagay na natatakpan ng puting tela. Dahan-dahan silang umakyat sa stage. Ang malaking nilalang na biglang lumitaw ay pumukaw din sa pagkamausisa ng maraming tao. Mabilis na bumaling ang maraming tingin. Kasama nila si Xiaoyan. May bangkay na baho. Si Ziyan sa kanyang gilid ay kumunot ang kanyang maliit na ilong habang nagsasalita. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, ang maputing buhok na matanda na iyon ay nagpakawalan ng isang buntong hininga habang hinihila pababa ang puting tela na nakatikip sa bagay. Pagkatapos nito, lumitaw sa harap ng lahat ang isang napakalaking bangkay na mahigit 100 talampakan ang laki. Ang laki ng katawan ng magical beast na ito ay medyo malaki, ngunit mukhang matagal na itong patay. Ang mga buto at laman sa katawan nito ay nasa tuyong estado. Ang pinaka-nakaakit ng pansin ay ang malalaking pakpak na naging puting buto. Ang pares ng napakalaking pakpak na ito ay medyo kakaiba. Sila ay tila isang hiyas, na naglalabas ng mahinang fluorescent na ilaw. Kahit sinong taong matalas ang mata ay masasabi sa isang sulyap na may kakaibang enerhiya na nakapaloob sa malalaking pakpak na ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kakayahang mapanatili ang kaunting enerhiya sa kabila ng pagiging patay ng matagal. Malamang na ang magical beast na ito ay medyo mataas ang ranggo noong ito ay nabubuhay pa. Keke. Ang bangkay ng magical beast na ito ay isang bagay na nakita ng Black Emperor Sekko sa tabi ng batis ng bundok. Pagkatapos ng pagtatasa ng pinuno ng sekta, ang magical beast na ito ay dapat na isang walang katulad na hayop na malapit nang makapasok sa ika-7 ranggo upang makapasok sa ika-8. Seryosong paliwanag ng matandang maputi ang buhok. Isang kaguluhan ang napukaw sa loob ng bulwagan nang tumunog ang kanyang mga salita. Isang magical beast na papasok na sa 8th rank. Hindi ba iyon katumbas ng isang elite na si Daozun? Ang isang magical beast na may ganitong ranggo ay nagtataglay ng kakayahang maabot ang langit. Napakatagal din ng kanilang buhay. Bakit ito mamamatay sa lugar na ito? Ang mga mata ni Xiaoyan ay mahigpit na nakatutok sa bangkay ng magical beast habang ang auction ground ay nagkakagulo. Ilang sandali pa, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa malahiyas na mga pakpak nito at isang kakaibang kisap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bahagyang gumalaw ang mga kamay ni Xiaoyan sa ilalim ng itim na damit. Biglang kumislap ang isang kulay gintong scroll. 5 kapansin-pansing gininto ang liwanag na salita ang nakalagay dito. Skybird 9 Flying Wings. Kabanata 841, Pagsusubasta ng bangkay Skybird 9 Flying Wings. Ito ay isang bagay na nakuha niya mula sa pinuno ng sekta ng Gold Geese Sect noon. Matapos makuha ang scroll na ito para gumawa ng lumilipad na Dao technique, madalas itong sinasanay ni Xiaoyan at nagkaroon ng kaunting pangunawa sa paglikha ng bagay na ito. Sa kabuuan, ang Skybird 9 Flying Wings ay mayroon talagang ilang natatanging puntos. Mula sa isang tiyak na punto ng view, maaari silang ituring na isang iba't ibang uri ng umuusbong na lumilipad na mga pakpak. Ito ay dahil ang antas ng lakas ng ganitong uri ng paglipad na Dao technique ay ganap na tinutukoy ng mga sangkap. Kung ang mga sangkap na ginamit sa pagbuo nito ay may mataas na marka, magiging malaking tulong ang mga ito kahit sa ilang eksperto sa klase ng Daozang. Gayunpaman, kung ang mga sangkap ay hindi katumbas ng halaga, ang mga ito ay hindi gaanong makakatulong. Ang pinakamahalagang sangkap sa pagpino ng Skybird 9 Flying Wings ay ang mga pakpak ng ilang lumilipad na magical beast. Ayon sa mga tala sa scroll, ang Skybird 9 Flying Wings ni Luo Yantian ay nilikha mula sa mga pakpak ng isang rank 6 na magical beast. Hindi talaga sila maituturing na mataas na grado. Gayunpaman, ang bilis ng paglipad nito ay isang bagay na kahit na si Medusa ay hindi naabutan. Kung hindi sila naglunsad ng palihim na pag-atake noong gabing iyon, talagang magiging mahirap na kitilin ang buhay ng taong ito.
Pagkatapos ng lahat, kapag nabigo siyang talunin ang kanyang kalaban, maaari na lamang siyang lumipad. Sa bilis ng Skybird 9 Flying Wings, sino ang makakahabol sa kanya? Matapos itong makuha noon, labis na hinanggad ni Xiaoyan ang paraan ng pagmamanupaktura ng Skybird 9 Flying Wings. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pag-unawa dito ay tumaas, naunawaan din niya ang kahirapan sa paggawa ng bagay na ito. Bukod dito, sa karakter ni Xiaoyan, natural na gumugugol siya ng mas maraming pagsisikap at oras sa paggawa ng isang magandang set kaysa maghanap ng ilang Magical Beast Wings para mabuo ang mga numero. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay inilagay sa loob ng kanyang storage ring at bihirang pinag-isipan hanggang sa paglitaw ng bangkay ng mahiwagang Magical Beast na ito, na malinaw na may kakaibang pinagmulan. Ang puso ni Xiaoyan ay lubos na nasisiyahan sa tuyong bangkay ng Magical Beast na ito. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang namumukod tanging spiritual perception, malabo niyang naramdaman na ang malahiyas na puting buto na mga pakpak nito ay naglalaman ng nakakatakot na purong enerhiya. Kaya naman, medyo naniwala siya sa matanda nang sabihin niyang ang Magical Beast na ito ay isa na malapit nang makapasok sa ikawalong ranggo. Pagkatapos ng lahat, nagawa pa rin ng mga pakpak na magkaroon ng ganoong nakakatakot na dami ng enerhiya kahit na matagal ng patay. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ni Xiaoyan ang ganoong bagay. Nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang dahan-dahan nilang tinatangay ang tuyong bangkay ng napakalaking Magical Beast. Bahagya siyang tumango pagkaraan ng ilang sandali. Maaari niyang tiyakin na kung gagamitin niya ang malahiyas na buto ng mga pakpak upang pinuhin ang Skybird 9 Flying Wings, tiyak na mas mabilis pa ito kaysa kay Luo Yantian. Kung siya ay nagtataglay ng gayong mga lumilipad na pakpak, malamang na halos walang sinuman sa klase ng Daozang ang makakapagkumpara sa kanya sa mga tuntunin ng bilis. Maaaring hindi siya manalo kung lalaban siya sa ilang piling Daozang, ngunit hindi ito dapat maging napakahirap kung gusto niyang tumakas. Mga ad ng Pop Future si Ziyan, na nakabalot ng itim na damit, ay biglang nanginig habang ang mga kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Kahit na ang panginginig na ito ay napakababa, naramdaman pa rin ito ni Xiaoyan dahil malapit siya sa kanya. Agad siyang nagtanong sa mahina at nag-aalinlangang boses, ano iyon? Sa hindi malamang dahilan, medyo hindi ako komportable sa sandaling lumitaw ang bangkay ng Magical Beast na ito. Kinusat ni Ziyan ang kanyang mga mata sa ilalim ng itim na damit habang nagsasalita siya ng may mahinang boses. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Isang hindi kapani-paniwalang pag-iisip ang biglang pumasok sa kanyang puso. Nagsalita siya sa hindi makapaniwalang paraan, iyon. Ang bangkay ng Magical Beast na ito ay walang kaugnayan sa iyo, hindi ba? Si Ziyan ay orihinal na isang uri ng medyo mahiwagang Magical Beast. Bukod dito, walang nakakaalam kung anong uri ng Magical Beast ang kinabibilangan niya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na ibahin ang anyo pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Gayunpaman, ayon sa sinabi ng unang Elder Suchen, si Ziyan ay ibinalik niya mula sa malalim na kabundukan. Ang mahiwagang Magical Beast na bangkay na ito sa kanyang harapan ay isang bagay din na nakilala ng Black Emperor sect nang nagkataon sa isang kagubatan sa bundok. Posible bang may relasyon silang dalawa? Marahil itong pinatuyong bangkay ng Magical Beast ay isa sa mga magulang ni Ziyan. Ikaw ang may kaugnayan dito. Nagsalita si Ziyan sa medyo galit at hindi nasisiyahang paraan. Nagkaroon ng blood telepathy sa pagitan ng Magical Beasts. Kung ang bangkay ng Magical Beast na ito ay may kaugnayan sa kanya, tiyak na mararamdaman ito ni Ziyan. Gayunpaman, ang discomfort na naramdaman niya ay hindi ganitong uri ng pakiramdam. Sa halip, ito ay tulad ng pagtatagpo ng mga likas na kaaway. Isang pakiramdam na magdudulot ng hindi komportable sa magkabilang panig. Siyempre, ang bangkay ng Magical Beast ay nawalan na ng anumang bakas ng buhay at natural na hindi ito makakaramdam ng anumang discomfort. Marahang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Ziyan. Kung ang bangkay ng Magical Beast na ito ay kamag-anak niya, hindi maglalakas loob si Xiaoyan na paghiwalayin ang bangkay nito para magamit ito sa paglikha ng Skybird 9 Flying Wings kahit gaano pa niya hinanggad. Marahil ay mayroon kang ganoong pakiramdam dahil ang iyong lakas ay mas mababa kaysa sa bangkay ng Magical Beast na ito. Ang mga pandama ng isang Magical Beast ay mas matalas kaysa sa isang tao. Tinapak ni Xiaoyan ang maliit na ulo ni Ziyan habang siya ay umaaliw na may ngiti. Oo, tumango si Ziyan sa paraang nanlulumo.
Ang malahiyas na mga mag-aaral, na naglalaman ng kulay lila, ay hindi sinasadyang huminto sa katawan ng napakalaking magical beast. Naging patayo ang kanyang singkit na kilay. Ang medyo hindi pangkaraniwang bagay na ito na ipina-auction ay talagang nakakaakit ng atensyon ng maraming malalaking paksayon sa mga VIP seat. Isang mabangis na hayop na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo. Ito ay isang nakakatakot na pag-iral sa sinumang nakaupo sa lugar na ito. Kung humihinga pa ang ultimong hayop na ito, ang mga napakalakas na tao sa loob ng auction ground ay magpapahid ng langis sa ilalim ng kanilang mga paa at tatakas sa unang pagkakataon na magagawa nila. Sa antas nilang ito, mas malinaw nilang naiintindihan kaysa sa sinumang ordinaryong tao kung anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang isang mabangis na hayop na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo. Gayunpaman, maswerte na ito ay bangkay lamang ng magical beast na walang anumang bakas ng buhay. Bukod dito, ito ang uri na natuyo sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Sa ganitong paraan, hindi itinago ng mga taong nakaupo sa lugar na ito ang kuryosidad sa loob ng kanilang mga puso. Ang ilan sa mga paksayon sa paligid ay nagsimula ng mga pribadong talakayan. Sa hitsura nito, lumilitaw na mayroon silang ilang interes para sa bagay na ito. Sa kanila, ang mga matatandang iyon mula sa Demon Flame Valley ang pinaka-nasasabik at masigasig sa kanilang talakayan. Mga ad ng Pub Future nakangiti ang puting buhok na matandang nasa auction stage habang nakatingin sa mga VIP seat kung saan naganap ang mga pribadong pag-uusap. Alam niya na ang mga taong ito ay ang mga taong may pinakamayamang tindahan. Sila lang ang tunay na nakapaglabas ng isang bagay na magpapa-interes sa Black Emperor Sect. Haha, sa lahat. Mula nang makuha ng ating Black Emperor Sect ang bangkay ng magical beast na ito, perpektong iniingatan natin ito at hindi natin hinayaang magkaroon ng anumang pinsala. Bukod dito, masisiguro ko sa lahat na ang ating Black Emperor Sect ay hindi kailanman nahawakan ang bangkay ng magical beast na ito. Sa madaling salita, hindi rin tayo sigurado kung ano ang nasa katawan ng magical beast na ito. Katulad nito, hindi namin alam kung mayroong isang monster core na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo sa loob nito o wala. Ang mga salita ng maputing buhok na matanda ay walang alinlangan na naghagis ng isang bomba na nagtataglay ng mahusay na firepower. Alam ng lahat na ang buong katawan ng ganitong uri ng ultimate mabangis na hayop ay maaaring ituring na isang kayamanan. Maaaring gamitin ang balat nito bilang baluti at ang mga kuko nito ay mas matalas pa kaysa sa ilang armas na gawa sa mga metal. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang monster core nito. Maaari itong isipin kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang nasa loob ng isang monster core na malapit nang makapasok sa ika-8 ranggo. Ang halaga ng lahat ng ito ay mahirap tantsahin. Kaya naman, ang mga salitang binanggit ng mapuputing buhok na matanda ay agad na naging dahilan ng pagtaas ng halaga ng bangkay ng magical beast na ito. Tumigil ka na sa pagsasabi ng kalokohan. Maglagay lang ng presyo. Paulit-ulit na tumunog ang mga pribadong pag-uusap sa lugar ng auction. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay sumigaw ang isang lalaki sa isang VIP seat na may pagkainip. Hindi nabawasan ang ngiti sa mukha ng maputi ang buhok nang marinig ang sigaw na ito. Bahagyang umiling siya sa auction ground at nakangiting sinabi, lahat ng mga customer. Sa tingin ko alam ng lahat kung gaano kalaki ang halaga ng isang magical beast na malapit nang makapasok sa 8th rank. Hindi masusukat ng mga gintong barya ang halaga nito. Sa makatuwid, para sa auction na ito, hindi namin ito ibebenta para sa ginto. Sa halip, makikipag-barter trade tayo. Napakaraming tao sa VIP seat ang nagsalubong ng kilay nang marinig nila ang hiling ng maputi ang buhok. Agad silang nabalot ng katahimikan. Para sa kanila, palagi nilang makukuha ang kanilang mga kamay sa mas maraming gintong barya kapag naubos na nila. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng kanilang mga kamay sa isang bagay tulad ng pera. Gayunpaman, kung kailangan nilang ipagpalit ang isang item para sa isa pa, kailangan nilang kumuha ng ilang tunay na mahahalagang bagay upang ipagpalit ang bangkay ng magical beast na ito. Gayunpaman, sino ang hindi tinatrato ang isang bagay sa gradong ito bilang isang kayamanan na dapat itago? Makakaramdam sila ng pisikal na sakit kung hihilingin sa kanila na kunin ang gayong mga kayamanan upang ipagpalit sa isang bagay. Bukod dito, marami sa mga nasa VIP seat ang nagpaplanong iwan ang kanilang mga kayamanan para sa huling item.
Gagamitin nila ang mga ito para makipagkompetensya para sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kung sasayangin sila dito, medyo mawawalan sila ng kumpiyansa sa kompetisyon pagkatapos nito. Bagamat nananatili sa kanyang mukha ang ngiti sa mukha ng maputing buhok habang sinusulyapan niya ang bakuran ng auction, na naging tahimik, nagsimulang tumulo ang ilang pawis mula sa kanyang noo. Ang bangkay ng magical beast na ito ay talagang hindi kasing halaga ng sinabi niya. Kung hindi ito dadalhin ng Black Emperor sect sa auction. Ang magical beast na ito ay patay na sa loob ng maraming taon. Matapos mabulok sa paglipas ng panahon, wala nang gaanong lakas ang natitira sa katawan nito. Bukod dito, gumamit sila ng isang lihim na pamamaraan upang makita na ang dugo na nilalaman sa loob ng tuyong bangkay na ito ay napakaliit na ito ay nakakaawa. Para naman sa Monster Core, *cuff. Wala silang naramdaman. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na ang sino mang bumili ng bangkay ng magical beast na ito ay dapat na handa na sumugal. Kung mayroong Monster Core, likidong dugo, o iba pang mga bagay na tulad niyan, sila ay makikinabang. Gayunpaman, kung mayroon lamang isang tumpok ng tuyong laman sa loob nito, kailangan nilang maging handa upang makagawa ng isang kakilakilabot na pagkawala. Ang mga taong ito sa mga VIP seat ay hindi tanga. Sila ay katulad ng kamalayan sa puntong ito. Ang garantiya ng matandang maputi ang buhok ay parang pangako lang ng isang puta sa kanilang paningin. Walang kredibilidad dito. Kaya naman, maraming tao ang walang ideya kung talagang gusto nilang magbid. Minu-minuto, nagsimulang lumipas ang oras. Nanatiling tahimik ang kapaligiran sa loob ng auction ground. Sa mga oras na ito, basang-basa na sa pawis ang vest ng maputi ang buhok. Malaki ang pag-asa ng sekta para sa tuyong bangkay ng magical beast na ito. Kung hindi niya ito may auction, maituturing itong nabigo sa kanyang trabaho at mahaharap sa parusa ng sekta. Nagpatuloy ang katahimikan, nang medyo hindi na makatiis ang maputing buhok. Dahan-daang tumayo mula sa VIP seat ang isang figure ng tao na nakasuot ng itim na damit. Binasag ng mahina niyang boses ang katahimikan sa auction ground. Isang daw spirit peel, isang mighty huang peel. Kabanata 842, Barter Trade. Ang biglaang bid ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar ng auction. Isang daw spirit pill at isang mighty huang pill. Ang dalawang uri ng medicinal pill na ito ay napakahusay na medicinal pill na nakapagpataas ng lakas ng isang daw wang at daw huang ayon sa pagkakabanggit. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay nagtataglay ng isang mahusay na atraksyon sa ilang mga eksperto na naroroon. Pagkatapos ng lahat, kapag naabot ng isa ang daw wang at daw huang na klase, ang pagtatangkang itaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang bituin ay hindi isang simpleng gawain. Minsan, hindi imposibleng maubos ang ilang taon ng pagsisikap. Ang ilang taon ng mapait na pagsasanay ay nangangailangan ng isang medicinal pill para makabawi dito. Walang alinlangan na ito ang pangunahing dahilan ng pagkabaliw ng mga ekspertong ito ngayon. Katulad ng daw spirit pill, ang isang medicinal pill tulad ng mighty huang pill ay bihirang ilabas ng anumang paksayon upang i-auction. Kung tutuusin, hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng gayong payaldores, ang isa ay makakapagpataas ng lakas ng ilang mga pangunahing eksperto sa loob ng isang sekta. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas. Kaya naman, natigilan ang lahat ng mabalitaan nila na mayroon talagang isang tao na bamuka ang kanyang bibig upang ipagpalit ang mga ganitong uri ng tabletang panggamot. Ang mga tingin sa buong auction ground ay nabaling sa isang VIP seat. Bumaba silang lahat sa taong nakaitim na dahan-daang tumayo. Sa isang iglap, ang iba't ibang nagulat na pribadong pag-uusap ay nagsimulang paulit-ulit na lumitaw. Ang mga tao sa VIP seats ay mas kalmado kumpara sa maraming nagulat na boses na nagmumula sa karamihan. Pagkatapos ng lahat, alam nila na ang misteryosong taong nakasuot ng itim na damit ay isang tier 6 na alchemist. Kadalasan, pipiliin ng isang alchemist na gumamit ng mga gamot na panggamot bilang kapalit ng mga bagay muna. Gayunpaman, hindi pa rin nila napigilan ang pag-iling ng kanilang mga ulo nang marinig nila si Xiao Yan na sumipi ng isang daw spirit pill at isang mighty huang pill sa simula pa lang dahil pareho silang napakahalagang medicinal pill. Talagang karapat-dapat siyang maging isang tier 6 na alchemist. Ang ganitong paraan ng paggastos ay isang bagay na hindi maihahambing ng isang ordinaryong tao. Isang daw spirit pill at isang mighty huang pill.
Dahil sa halaga ng 2 medicinal pill na ito, tiyak na mapapalitan nila ang mga gintong barya sa hanay na 8 milyon. Itinuring na malaki ang halagang ito. Ang maputing buhok na matandang nasa auction stage ay nakahinga ng maluwag sa kanyang puso nang marinig niyang may naglabas ng opening bid. Pinalis niya ang pawis sa kanyang noo nang walang nakakapansin. Isang ideya ang pumasok sa kanyang puso. Ang isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill ay maaaring talagang napakahalaga. Ngunit ang Magical Beast na bangkay na ginagamit nila upang ipagpalit ay tila inano sila. Kahit anong sabihin ng isang tao, ang malaking tao na ito ay isang mabangis na hayop na malapit ng tumalon sa ika-8 ranggo. Bagamat ang mabangis na hayop na ito sa huli ay naging isang tuyong bangkay, maging ang lakas ng isang tigre ay mananatili pagkatapos nitong mamatay. Lalo na ang isang magical beast na may ganitong ranggo. Mga ad ng Pop Future ang maputing buhok na matandang lalaki ay itinapon ang kanyang tingin sa isang lugar ng auction ground nang hindi nagiiwan ng bakas habang ang pag-iisip na ito ay kumikislap sa kanyang puso. Matapos makitang umiling-iling ang taong naroon, napabuntong hininga na lamang siya sa loob ng kanyang puso. Puno pa rin ng ngiti ang mukha niya habang nililibot ng mga mata ang VIP seats. Ngumiti siya at sinabi, itong mister ay nagbid ng isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill. Maaari ko bang malaman kung may nag-aalok ng mas mataas na bid? Maaari ba akong magbid ng isang D-class low-level na Dao technique? Isang nag-aalangan na boses ang narinig matapos umalingaw-ngaw. Ang boses ng matanda na may puting buhok. Nagulat ang maputi ang buhok nang marinig niya ito. Mapait siyang ngumiti, umiling, at tumugon sa direksyon ng boses. Paumanhin, kahit na ang D-class low-level na Dao technique ay medyo mahalaga. Mas gusto pa rin ng Black Emperor sect natin ang Dao Spirit Pill at Mighty Huang Pill, napailing na lamang ang matandang nagsalita nang marinig ito. Bumulong siya ng ilang salita sa kanyang bibig bago muling umupo. Malamang na nawalan siya ng interes na mag-issue ng isa pang bid para sa bangkay ng magical beast na ito. Pagkaupo ng matanda, natahimik ang mga tao sa VIP seats. Maraming tao ang hindi nakakaramdam ng kasiyahan mula sa gayong sugal. Kung tutuusin, kung talagang gumastos sila ng napakataas na presyo para bumili ng walang kwentang bangkay, ang kanilang mga pagkalugi ay talagang magiging sanhi ng isang salpok na bumisag ng pader. Napuno ng panlulumo ang sikmura ng maputing buhok na matandang lalaki habang muling pinagmamasdan ang kapaligirang naging tahimik. Ang isang Dao Spirit Pill at isang Mighty Huang Pill ay malayo sa tinantsyang presyo na inilagay ng Black Emperor sect sa bangkay ng magical beast na ito. Kung ibebenta lang nila ito ng ganito, sila ang malulugi, habang ang maputing buhok na matandang lalaki ay nanlulumo. Ang pulang buhok na si Fang Yan at ang mag-asawang elder sa tabi niya sa mga upuan ng Demon Flame Valley ay natapos ang kanilang talakayan. Dahan-dahan siyang tumayo sa harap ng hindi mabilang na mga titig. Ngumiti si Fang Yan at ikinulong ang kanyang mga kamay sa direksyon ni Xiao Yan. Pagkatapos nito, kinausap niya ang maputing buhok na matanda sa entablado ng auction. Kahit na ang Demon Flame Valley natin ay may medicinal pill tulad ng Mighty Huang Pill, siguradong hindi natin ito ilalabas. Gayunpaman, mayroon akong D-class middle level na Dao technique dito. Huwag magmadaling manghusga. Maaari kang maghintay hanggang sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga epekto nito bago magpasya. Ang Dao technique na ito ay tinatawag na Flame Creation Skill. Medyo mahirap magsanay. Ang practitioner ay dapat na isang taong nagsasagawa ng isang Fire Affinity Chi method. Ang ganitong uri ng Dao technique ay hindi lamang magbibigay daan sa isang tao na mabilis na makontrol ang anumang apoy, ngunit ito rin ay magagawang baguhin ang Dao Chi sa loob ng katawan ng isang tao. Sa isang enerhiyang apoy na hindi totoo. Siyempre, hindi ito ang pinupuri. Ang pinakamalaking gamit nito ay kung ang isa pang taong nagsasagawa ng Dao technique na ito ay gagamitin ito ng sabay. Ang enerhiyang apoy na nabuo ay maaaring pansamantalang pagsamahin. Ang siga ng enerhiya pagkatapos ng naturang pagsasanib ay magiging isang aktwal na apoy. Ang lakas nito ay labis na nakakabigla at maaaring maihambing pa sa isang heavenly flame. Hanggat nakuha ng iyong Black Emperor sect ang Dao technique na ito at nakahanap ng sapat na bilang ng mga angkop na tao upang magsanay nito. Ang lakas ng apoy pagkatapos ng pagsasama ay maaaring maihambing talaga sa isang langit na apoy. Ang mahinang salita ni Fang Yan ay agad na pumukaw sa malaking kaguluhan nang tumunog sila sa bakuran ng auction.
Ang ganitong uri ng makapangyarihang Dao technique na maaaring bumuo ng isang bagay na maihahambing sa isang heavenly flame, pagkatapos ng pagsasama ay isang bagay na hindi pa nila narinig. Karamihan sa mga taong nakaupo ay alam kung ano ang isang langit na apoy. Narinig din nila ang kaunti tungkol sa nakakatakot na lakas ng bagay na ito. Kaya naman, paulit-ulit na tumunog ang tunog ng mga tandang sa loob ng lugar ng auction. Ang tinaguriang flame creation skill na ito ay naging sanhi din ng biglang paglukso ng puso ni Xiaoyan habang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng auction ground. Wala siyang gaanong interes sa pagsasanib ng mga apoy upang lumikha ng isang heavenly flame na binanggit ni Fang Yan. Ang naging dahilan ng kanyang pagkainteresado ay ang pangungusap na payagan ang isang tao na mabilis na makontrol ang anumang apoy. Mga ad ng Pop Future maraming apoy sa loob ng katawan ni Xiaoyan at maaaring mas marami pa sa hinaharap. Kung paano niya makokontrol ang heavenly flames na ito ay ang kanyang pinakamalaking problema. Ang isang heavenly flame ay orihinal na ligaw at marahas. Ang pagkontrol sa isa ay nakakaubos ng hindi likas na dami ng lakas. Sa karaniwan, si Xiaoyan ay kailangang gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang makontrol ang isang heavenly flame pagkatapos makakuha ng isa. Higit pa rito, dahil mas maraming heavenly flames ang pinagsama-sama sa hinaharap, ang pagkontrol sa lahat ng ito ay natural na magiging napakahirap. Kung taglay niya ang flame creation skill na ito, malamang na ang kasanayang ito ay magbibigay kay Xiaoyan ng maraming tulong pagdating ng oras na iyon. Kung ang puso ni Xiaoyan ay hindi makatwiran, maaaring ibinaling niya ang kanyang ulo at ipinagpalit ang flame creation skill sa mga kamay ng taong iyon sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay maaaring maging kritikal sa kanya sa hinaharap. Ang maputing buhok na matandang lalaki, na sa una ay nabigo, ay hindi napigilan ang pagtango ng kanyang ulo nang hindi kinakailangan matapos marinig ang kahangahangang epekto ng flame creation skill na ito. Keke, natatakot ako na hindi pa ibinunyag ni Elder Fang Yan ang lahat, hindi ba? Kahit na ang matandang ako ay nasa isang retreat sa loob ng maraming taon. Alam ko rin ang ilan sa mga bagay sa Demon Flame Valley. Ang flame creation skill na ito ay maaaring kamangha-mangha ngunit sa bawat oras na ginagamit ng isang tao ang kanyang enerhiya para sa pagsasama, magdudulot ito sa gumagamit na magdusa ng walang hanggang pinsala. Isa o dalawang beses ay ayos lang. Gayunpaman, kung ito ay ginamit ng ilang beses pa, malamang na ang isa ay mamamatay lamang. Ang may Black Emperor sect ay walang napakaraming eksperto na mauubos sa ganoong paraan. Sa makatuwid, ang Dao technique mo na ito ay maaaring napakahusay. Ngunit wala itong gaanong silbi sa ating Black Emperor sect. Isang mahinang matandang tawa ang biglang tumunog nang ang maputing buhok ay nag-aalangan. Isang golden figure ang agad na lumitaw sa auction stage sa kakaibang paraan. Tumingin ang lahat at nalaman na ito talaga ang pinuno ng sekta ng Black Emperor sect, si Mo Tianxing. Nagulat din si Fang Yan nang makita niyang nagpasya si Mo Tianxing na magpakita ng biglaang paraan. Agad siyang tumawa sa medyo nahihiyang paraan bago hinimas ang kanyang ilong at sinabing, dahil ang pinuno ng sekta na si Mo ay hindi interesado sa Dao technique na ito, kakalimutan na lang natin ito. Nagkataon, medyo hindi sigurado ang nararamdaman ko sa puso ko. Dapat ba akong magbayad ng malaking halaga para makabili ng walang kwentang bangkay? Malamang na ang pinuno ng sekta ay bibigyan ako ng isang malupit na pagagalitan. Umupo si Fang Yan sa kanyang upuan pagkatapos sabihin ang mga salitang ito na puno ng nakatagong pangungutya. Sa hitsura ng kanyang ugali, tila ayaw niyang maglagay ng isa pang nakikipagkompetensyang bid para sa bangkay ng magical beast na ito. Kumunat ang noo ni Mo Tianxing nang marinig niya ang mga salitang ito ni Fang Yan. Isang mahinang lamig ang tahimik na lumitaw sa kanyang mga mata. Kaagad, binato niya ng matalik na tingin si Xiaoyan at tumawa habang sinasabi, itong kaibigan. Lahat ng nandito ay matatalinong tao. Bagamat may malaking panganib sa pag-auction para sa bangkay ng magical beast na ito, aani ka ng malaking gantimpala kung talagang mayroong laman. Kaya naman, ang dating ako ay personal na lumapit. Kung makakainom ka ng 5 Dao Spirit Pills at 4 na Mighty Huang Pills, ang magical beast na bangkay na ito ay ipapaubaya sa iyo upang harapin. Ang mga salita ni Mo Tianxing ay nagdulot ng kaguluhan sa loob ng auction ground. Napakaraming tao ang hindi sinasadyang umikot ang kanilang mga mata. Alam talaga ng matandang ito kung paano manloko ng isang tao.
5 daw spirit pills at 4 na mighty huang pills. Bakit hindi na lang siya pumunta at mamatay? Paano masasabi ng isang tao ang ganoong presyo? 3 daw spirit pills at 1 mighty huang pill. Si Xiaoyan, na nakabalot sa isang itim na damit, ay mahinang sumagot sa gitna ng kaguluhan. 4 na daw spirit pills at 3 mighty huang pills. Kumunat ang noo ni Mo Tianxing at tumugon sa malalim na boses. Iniisip ba ng pinuno ng sekta na si Mo na napakadaling pinuhin ang mga gamot na panggamot? Tumawa si Xiaoyan habang sinabi niya, hindi na ako makikipag-usap sa iyo. 3 daw spirit pills at 2 mighty huang pills. Sa totoo lang, nasa parehong bangka ako gaya ng iba. Wala akong gaanong katapangan na makisali sa gayong sugal. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung ang loob ng magical beast ay isang tumpok lamang ng mga tuyong bulok na laman? Sumimangot si Mo Tianxing matapos ma-checkmate ni Xiaoyan. Matagal siyang nag-isip bago tuluyang tumango sa harap ng maraming nakatulala na tingin. Sige, tatanggapin namin ang alok mo. Ang sulok ng bibig ni Mo Tianxing ay tahimik na itinaas sa isang kasiya siyang ngiti nang walang nakakapansin sa sandaling tumango siya. Gayunpaman, hindi niya natuklasan na si Xiaoyan, na natatakpan ng itim na damit, ay nagangat din ng malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, paki-like, share at subscribe.